Kung isa ka sa naghahanap na pang-araw-araw na gamitan ng motor at syempre nandoon ang forma, kalidad at importante, tipid sa gasolina na napapanahong solusyon sa nagmamahalang produkto ng gasolina. Ito ang Honda RSX 110 at Suzuki Smash 115 Fi na dalawang map underbone motorcycle na below 150cc category. Alin nga ba sa dalawang ito ang masulit? Kaya wag na nating patagalin yan mga idol, halina't samahan nyo kung alamin ang map motorcycle na nararapat para sa kagustuhan at kakayahan mo. Welcome to Haji Moto Vlogs, and this is simple comparison with Suzuki Smash 115 Fi at Honda RSX 110. Let's go! Unahin natin sa makina na may kargadong 113cc engine displacement, to be exact mga idol, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves at gumagamit ng air-cooled para sa kanyang pagpapalamig ng makina. Ang transmission naman nito ay gumagamit ng semi-automatic transmission, meaning cambio at gas and go na po ito. Kaya recommended ito sa mga baguhan o na magsisimula pa lang mag-aral magmotor. Napakadali lang imaneho. Ang fuel system naman nito ay gumagamit na po ng fuel injection na hindi katulad ng dati ay karbador pa lang, at ito ay may average para sa kanyang mileage na 68 km per liter, not bad para sa daily use. Ang bore stroke naman nito ay merong 51mm and 55.4mm at may compression ratio na 9.4:1. Kung usapang performance naman ay di rin papauli, legendary din mga idol. Ang max power nito ay 8.58 horsepower at 8,000 RPM na may peak of torque na 9.10 Nm at 6,500 RPM na kayang tumakbo sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed, pero depende po yan sa hinete, kung kabado o kamote. Unahin natin sa kanyang makina na mayroong kargadong 109cc engine displacement, to be exact, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves po siya at gumagamit ng air-cooled para sa pagpapalamig ng kanyang makina. Para naman sa fuel system, gumagamit ito ng PGM-FI o Programmable Fuel Injection na kung saan mas kalkulado paggamit ng gasolina sa mababa o mataas bang RPM at merong average na 67 to 68 km per liter para sa kanyang mileage. Sa kanyang bore stroke naman ay merong sukat na 50mm by 55.6mm na may compression ratio na 9.3:1. Napakadaling imaneho naman ito dahil ang transmission nito ay semi-automatic transmission lamang na kung saan cambio at gas na ang ginagamit nito. Kaya recommended ito sa mga baguhan o nag-aaral pa lang magmotor. Performance naman ito ay merong 8.6 horsepower at 7,500 RPM na may peak of torque na 8.70 Nm at 6,000 RPM. Pagdating sa kanyang kabuwang disenyo ay makikita natin na sobra talagang nagkaroon ng new look sporty design mga idol. At sa harapan makikita natin ang Smash Fi at Suzuki decals sa kanyang front. Ang headlight position naman ito ay nasa manubela mga idol, napaka-safe dahil sumusunod ito sa galaw mo na gumagamit naman ng ordinary bulb. Ang signal lights naman nito ay gumagamit ng peanut bulb na mayroong aggressive design mga idol. Ang unahan ay gumagamit ng telescopic fork para sa suspension, drum brake naman para sa kanyang braking system at trim set po ang ginamit nito na mayroong sukat na gulong na 70 by 90-17 at tube type pa lang ito. Pagdating naman sa kanyang likuran, ang tail light and signal lights nito ay ordinary bulb and peanut bulb naman ang gamit. Dual shock absorber naman ang suspension sa likuran, drum brake para sa braking system, rim set at mayroong sukat na gulong na 80 by 90-17 na naka-tube type pa lang. Ang seat opener key naman ito ay matatagpuan sa gilid ng back fender mga idol. Tulad na sinabi ko kanina ay ito ay semi-automatic transmission na gumagamit ng cambio na mayroong 4 na gear shifter na pagpipilian, depende po yan sa road situation. At ang kagandahan dito, meron po siyang kickstarter na kung saan malaking tulong ito kung ito'y malobat o humina ang baterya ng motor mo. Sa sandaling pagpadyak lang ito ay agad mag-start ang makina ng motor mo. Ito ay meron po siyang sporty muffler na may metal cover with silver painted mga idol. Napakaganda at napaka-sporty talaga tignan. Pagdating naman sa hatak ay gumagamit ito ng chain drive with rear sprocket size na 420 by 37T. Pagdating sa console panel, gumagamit ito ng manual speedometer and odometer with gas gauge mga idol. Plus meron po siyang indicators. At ang kagandahan nito, meron po siyang gear indicator na kung saan kung hindi ka kabisado sa mga gear shifting ay magandang tulong o malaking tulong ito sa'yo. Pagdating naman sa button and switches, unahin natin sa kaliwa na merong high and low.
signal lights, at horn. Sa kanan naman ay meron lamang electric starter button. Sa controls naman ay meron sa kanan na throttle control with brake lever sa unahan at sa kaliwa ay hand grip lamang, pero ang kanyang brake naman ay foot pedal na ginagamit dito para sa likuran. Pagdating naman sa kanyang startup engine, ito ay gumagamit ng shutter lock key na ang kagandahan nito ay di mabubuksan ng mga magnanakaw dahil mismo ang susian ay merong takip. Sa upuan mga idol, simpleng tabas lang ang ginawa dito. Makapal na foam ang ginamit at synthetic nylon cover naman ang ginamit para sa cover. Ang underseat compartment naman ito ay hindi maliit at di rin malaki na may sukat na 7.6 liters lamang. Pero ang ganda nito, pwede mong ilagay ang kung ano-anong bagay na pwedeng itupi like sala set, TV, rep at iba pa. Dito rin matatagpuan sa underseat ang kanyang fuel tank refiller na mayroong kapasidad na 3.7 liters mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito sa mga heavy traffic o city driving. Ang haba nito ay 1,910mm, lapad 690mm at ang taas ay 1,085mm. Pasok na pasok, pang city driving at pang heavy traffic talaga. Ang seat height naman nito ay very Pinoy friendly mga idol, 760mm lang at ang weight nito ay nasa 93.5 kg lamang. Para sa reference nyo mga idol, siya po ay nasa 5'6" in height. At siya po ay merong kilo na 62 kilograms. Makikita natin na kayang-kaya at walang problema para sa kanya. At pagdating naman sa 5'4" in height ay kayang-kaya pa rin mga idol. Kaya walang problema kahit nasa 5'4" pataas. Okay, pagdating naman sa presyo mga idol, via Motor Trade Santa Cruz, Zambales mga idol, ang Suzuki Smash FI ay may cash na 66,624. Kung ito naman ay kukunin mong installment, meron po siyang down payment na 3,400 lang mga idol. At meron siyang mga monthly payment tulad ng 36 months, 3,338, 24 months, 4,250, and 12 months, 6,985. Alala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer at promotion ng bawat dealer. Kaya wag sana magalit kung biglang tumaas o bumaba kung saan man kayo dealer pumupunta. Unahin natin sa kanyang body design na ito ay isang underbone map motorcycle at merong mga plain linings na dumadagdag sa kanyang forma. Para naman sa kanyang kulay, meron po siyang matte black finish na merong minimal glossy gray na color combination. Ang headlight position nito ay nasa handlebar mga idol, napaka-safe lalo na sa gabi dahil sumusunod dito sa galaw at halogen bulb po ang gamit nito sa kanyang ilaw. At pagdating naman sa kanyang ibaba ng headlights, nandito ang Honda logo na traditional na merong minimal decals na RXX. Pagdating sa kanyang front head ay makikita natin na merong eagle eye design para sa akin for running light and signal lights na gumagamit naman ng ordinary bulb. Kung makikita naman sa bandang gilid ay meron itong gold and gray minimal decals at nakasulat nito ay special, talagang special. Suspension sa harap ay gumagamit ng telescopic fork, disc brake with 1-pot caliper naman para sa braking system, rim po ang ginamit nito na may 70/90/17 at tube type pa lamang ito. Dumako naman tayo sa bandang likuran at unahin natin ang taillight at signal lights nito na nasa iisang posisyon at napaka-aggressive ng design nito na gumagamit ng ordinary bulb at ordinary peanut bulb. Sa kanya suspension, dual shock absorber po at gray po ang ginamit na kulay dito. Drum brake naman para sa braking system, rim po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 80/90/17 at tube type din po siya. Sa side fairings ng likuran ay merong sporty aggressive design ng decals with color combination na gold and gray na merong nakalagay na RXX at PGM FI. Meron pa rin itong kickstarter na kung saan malaking tulong kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo dahil sa simpleng pagpadyak lang ay agad mag-start up ang makina, pero depende yan kung wala ka na talagang gasolina. At para naman sa pilyo na aanga-anga ay meron sporty and elegant look na muffler cover. Plastic po ang ginamit dito na materyales at ang kulay nito ay matte black. Ang kambyo naman nito ay may 4 na shifter or gear shifter na pagpipilian. At ang kagandahan nito, naka-round pattern po siya para sa easy shifting po. Pagdating naman sa kanyang hatak, gumagamit ito ng chain and sprocket na merong full chain cover na meron namang glossy black ang color nito at ito ay yari sa metal material. Dumako naman tayo sa kanyang bandang itaas at unahin natin ang switches and button. Sa kaliwa ay merong high and low, horn,
at turn lights. Sa kanan naman ay meron lamang na electric starter button. Para naman sa control, sa kanan ay meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay merong hand grip na may foot brake pedal para sa likuran. Ang dashboard naman nito o console panel ay gumagamit ng sporty design na manual speedometer and odometer na merong light indicators. At ang kagandahan dito, meron po siyang gear indicators na kung saan manonotify ang iyong gear o yung ginagamit mong gear para sa cambio. Napakaganda nito lalo na kung hindi mo kabisado ang tunog ng bawat gear. Sa startup engine, gumagamit ito ng integrated shutter lock key na kung saan meron pong takip ang mismong susian at meron po itong seat opener. Para naman sa kanyang upuan, meron po siyang kalmot po sa attraction cover at meron malambot para sa wet packs, yacht balls at ekop nyo na merong simpleng tabas at design ng upuan. Sa underseat compartment naman ay malalim na di kalakihan pero pwede na para sa isang compartment. Pwede mong ilagay ang sala, TV, ref at mga bukirin nyo. Sa underseat din makikita ang gas refiller nito na wala po siyang gas alulod system na merong 4 liters capacity. At samahin na rin natin ang kanyang change oil na merong 1 liters na kapasidad. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito pang daily use. Ang haba ay nasa 1,921mm, lapad 709mm at nataas nito ay nasa 1,081mm. Pasok na pasok at smooth na smooth, pang daily use at pang heavy traffic talaga. Para naman sa seat height ay merong 760mm, may bigat na 99kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na mayroong 57 kilo na may cute na pagmumuka at macheting pangangatawan na saktong-sakto sa akin mga idol. At kitang-kita nyo na abot ng 2 pako ang floor at napakagang nito magmaniobra, mapa-reverse o forward man yan. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Key Servico Masinloc branch. Ang presyo nito para sa cash ay nasa 64,900 at ito ay isang promo price. Para naman sa down payment and monthly nito ay pwede mag-inquire sa pinakamalapit na Key Servico sa inyong lugar. Paalala lang mga idol, ang presyo ng cash and down payment and monthly ay pwedeng magbago depende po yan sa lugar, dealer, promotion at napapanahong problema lalo na sa tag-init na panahon ngayon. At ayun na nga mga idol, para sa'yo, anong motor ang pumabor sa kagustuhan mo at alin ang mas sulit para sa'yo? At kung gamit mo ngayon ay isa sa mga ito, anong masasabi mo sa motor mo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out.